Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Rogelio Bernardo Manlangit ng My Bible Words and the Words of Wisdom. Today is Tuesday, February 10, 2026. Another day, another verse na ating ipaglilingkod sa araw na to. Ang Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Pakinggan niyo po. The temptation of Jesus. 1. Na magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo. Take note, upang tuksohin ng Diablo. Bakit kaya? Sa 2, at nang siya'y makapag-ayuno 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating, sabi dun sa 3, at nagsabi sa kaniya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ano po ang ibig ipahiwatig sa atin, lalo na doon sa mga leaders ng church, ng ating government, ng mga organization, ng mga association, kahit na maliliit na mga samahan, mayroong offer. Bago nag-ministry ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi nga po rito ay 40 days and 40 nights siya nag-fasting. Pinaghandaan niya ang gagawin niyang ministry. Ganon din doon sa mga nagbabalak, nagpaplano na mag-serbisyo publiko, lalo na sa ating pamahalaan, lalo na doon sa mga nag-iibig na maging followers of Christ, na nagnanasa na mag-ministry, makapagtayo ng church sapagkat gusto sumunod sa utos, sa yapak ng ating Panginoong Hesus. Ito po pala ang sample na kanyang sinasabi sa atin. Sa bato pa lang na offer, yung ibang mga leaders, bato pa lang, kinagat na, hindi pa naging tinapay. Pag-isipan nyo pong mabuti yan. Kinuha na agad. Bato pa lang, hindi pa nakarating doon sa second, lalong hindi pa nakarating doon sa third na pagsubok. Sapagkat yung third ay napaka-laki. Sabi nga, hindi lang ito basta big, kundi huge. Tuloy po natin. Datapot siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Napakagandang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. So, dadako po tayo dun sa pangalawang pagsubok. Matthew chapter 4, verse 5. Na magkagayoy dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa tuluktok ng templo, pinakamataas na templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. So, ganun kaalam, maalam itong Diablo about Bible. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Pakinggan po natin ang sagot sa ikalawang pagsubok sa ating Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya ni Hesus, Matthew chapter 4, verse 7, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Dito po, dito pa lang, ipinakilala na, ipinaalam na ng ating Panginoon Hesus na siya ay Panginoon. Sabi niya, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. So, dadako po tayo dun sa ikatlong pagsubok. Matthew chapter 4, verse 8. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas. So, highest, pinakamataas ng bundok. At ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian
sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Gawin po natin itong English, then meron tong Greek and Hebrew dictionary para makita natin yung ibang mga synonyms nitong sinasabing kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila, yung glory. So, gawin po nating English, ha? King James Version. Sabi po rito, again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. And the glory of them. So, ano po ba yung may isip mo doon sa kaharian? Sabihin, ikaw yung hari. Ibinibigay sa iyo, inaalok sa iyo ni Satanas yung pagiging hari, pagiging leader, at ang glory, yung karangyaan, kalayawan, lahat ng maisip mo, pati kayamanan, yung mga iniisip nating pera, ginto, kapangyarihan, inaalok sapagkat sinasabi ni Satanas, ipinagkaloob na sa akin ang lahat ng ito, kaya ibibigay ko sa iyo. Ano ba yung pinagagawa ng manunubok sa ating Panginoong Hesus? Balik natin sa Tagalog. At sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay nito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa. Ibig sabihin, pinaluluhod ang ating Panginoong Hesus ng manunubok. At sambahin mo ako. Grabe, no? Ang tindi ng pag-deceive ng manunukso sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya rito, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng ating Panginoong Hesus, inaalok ka ng pagiging leader, pagiging hari, at lahat ng karangyaan, magdadalawang isip ka pa ba? Siyempre, kung tayo tao, sinasabi na, hindi, Diyos kasi si Jesus, kaya tinanggihan niya, hindi, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Merong mga nasusulat yan sa Bible pa rin, na hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, 100% tao siya, upang ipakita sa atin, sabihin sa atin, ang magandang halimbawa na ito, na ako, sabi ng Panginoong Hesus, ako ay bumaba sa langit upang maging tao, upang magbigay halimbawa, hindi lamang mag-preach, hindi lamang ipahayag ang salita ng Diyos, kundi maging halimbawa sa inyo. Ano ba yung naging sagot ng ating Panginoong Hesus dito? Magkagayo sinabi sa kanya ni Hesus, Matthew chapter 4 verse 10. Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tunay na hindi nawala sa kanyang linya ang ating Panginoong Hesus, sapagkat mayroong ibang nasusulat na siya ang kinatataguan lahat ng kayamanan ng salita, sapagkat sabi doon sa John chapter 1, ang berbo ay sumasa Diyos, ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus na salita ay nagkatawan tao at tumira sa gitna natin. Napakaganda. Hindi po ako nawawala doon sa
teksto, sa konsepto ng ating pinag-uusapan na temptation of Jesus. At dito sa huli na na verse ay Matthew chapter 4 verse 11, na magkagayo iniwan siya ng dyablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Basahin po niyo ito ng paulit-ulit, mga kapatid, lalo na yung mga nagnanasa, nag-iibig na maging public servant, magsilbi sa ating serbisyo publiko sa pamahalaan. Yung kapitan, yung mayor, yung governor, o meron palang vice mayor, merong vice governor, yung ating congress, yung representative natin sa kamara, at yung senate. Maging lalo na doon sa two highest position, yung vice president saka president. Maraming alok. Una, yung bato gawin tinapay, yung iba bato pa lang kumagat na. Pangalawa, yung pagsubok ay magpatihulog ka sa pinakamataas na templo. Pangatlo, lahat ng kayamanan, yung karangyaan, pati na yung kapangyarihan, pagiging hari, pagiging leader. May alok pala yung manunukso. Hindi ang Diyos ang tumutukso sa atin, kundi ang Diyos ang siyang gumagawa ng paraan upang tayo ay sumagot, magkaroon ng sagot para nga tama saan natin makukuha ito sa kanyang salita dito sa Biblia. Basahin po ninyo ng paulit-ulit itong Matthew chapter 4 verse 1 to 11 upang maunawa niyo, lalo na doon sa mga nag-iibig na maglingkod sa serbisyo publiko sa ating pamahalaan. Yung mga nagnanasa, nagnanais, nangangarap na pumasok sa pagmi-ministry sa mga churches, kung ano man denomination kayo nabibilang. Muli po, ako si Rogelio Bernardo Manlangit ng My Bible Shirt and the Words of Wisdom. Hanggang dito po muna ang ating ipinaglilingkod ngayon. Maraming salamat po sa Diyos. Paalam.